Iyon! Heyo, what's up mga ka-istorya? Long time no see long time no... Ano ba? Hindi tayo nakikita eh. Ano ba sabihin mo yun? Teka nga, ang tagal natin hindi nagsama-sama. Ayun, okay na yun. Medyo naging busy ang lolo nyo eh. Anyway, lahat tayo busy dahil ang dami nating pinupunta mga party. Yes. Kung ano-ano klaseng party ang pinupuntahan natin Nandyan yung party sa opisina, party sa mga simbahan, kung ano-ano pa dami kaya medyo busy tayo ngayong panahong ito. At dahil nga nalalapit na ang Kapaskuhan. Alright. Ayun, ang pag-usapan natin ngayon ang mga traditional na gawaing Pinoy pagka Pasko Wow. Yan ang ating ang ating mga pagkukwentuhan ngayong araw na to umpisahan natin sa panahon siyempre ng mga Kastila. Sino pa ba ang ating sisisiin? Sino pa ba ang nag-impluwensya sa atin kundi ang Espanya, di ba? Panahon ng mga Kastila siyempre pinakilala nila sa atin yung Kapaskuhan kasabay ng Kristyanismo na dinala dito sa Pilipinas and then dinala nga ng mga Kastila yung Kapaskuhan at mula noon ay nakagisnan na o nakagawian ng mga Pilipino na ipagdiwang ang Pasko sa Pilipinas Siyempre hindi lang alam niyo yun, yung pagkasilang ng ating Panginoon, ng ating gugunitain may mga tradisyon yan nakasabay tulad ng simbang gabi. Tatanungin niyo ako ba't po tinawag na simbang gabi? Madaling araw naman ginagawa. Tanong ko din dati yan. Nakalagay naman daw sa Bible na pag madilim ay gabi tapos pagka maliwanag yan ay araw yun naman yung pagkakasabi nila kaya siguro inano na rin nila na simbang gabi dahil madilim pa rin naman. Bakit nga madaling araw na ginagawa? Pwede namang gabi talaga, pwede namang maggagabi. Ang sabi-sabi po ng ating mga historiador nung araw daw po busy ang ating mga ninuno o yung mga lolo't lola natin sa pagtatanim sa bukid buong araw sila nagtatanim sa bukid. Tapos pagdating naman ng gabi siyempre mga pagod na wala na silang panahon para makapagsimba kaya naisip doon ng mga pari nung time na yon, ba't di natin gawing madaling araw yung misa ng tinatawag nilang Misa de Gallo. Misa de Gallo or sa Tagalog ay misa ng mga tandang daw yan, sabi nila, kasi yung Gallo ang meaning daw na sa Tagalog ay tanda o rooster So anong oras ba tumitilao ang mga rooster, mga tandang, di ba? So madaling araw pa lang. So yun ang napagdesisyonan nila So bago mag-start ang mga gawain ng mga ninuno natin, mga Pilipino, yan, simba muna sila. Di ba? Wala nga naman silang lusot. Yun ang naging simula ng simbang gabi na ginagawa ng madaling araw. Ano pang mga tradisyon ng mga Pilipino? Ayun, pagka simbang gabi, syempre magkakasama diyan pamilya, magkakaibigan, di ba? Yun, mga pamilya, pero yung unang-unang simbang gabi, yung mga mga nauna sa atin, di ba? Pamilya talaga, ayun ang original. Dahil lang
ang pinapaano talaga doon, ang pinapakita doon ay yung Holy Family, di ba? So kailangan pamilya kayo. Yun. Tapos pagkatapos ng simbang gabi, di ba? Anong gagawin? Bibili ng puto bumbong, bibingka, kung ano man. Kami noon, bili kami ng nung tsaa. May kasamang tsaa yun, yung puto bumbong at bibingka. Kung hindi naman kaya, bumibili kami ng pandesal. Tapos sa Coco Jam, ayun pa yung mga uso nun, no? No? Nakakamiss din, no? Ngayon, may mga gumagawa pa rin naman, pero bibihira na nating makita yung mga ganong pamilya, no? Kasi nga, nagbabago na ang panahon, nag-iiba na ang mga tradisyon, nag-iiba na ang mga ugali ng mga tao. Kaya yun po ang mga nangyayari. Ano pa? Pagka magpapasko, mga bata, di ba, tuwan-tuwa yan, lalo na pagka nag-start na yung simbang gabi. Kinagabihan nun, ayan na mga ngaruling. Ayos! Caroling dito, caroling doon, di ba? Masaya lang noon, no? Lalo nung mga panahon nung mga araw, ano? Talagang kantahan kayo, bibili kayo, pupunta kayo sa ganitong bahay, pag alam nyo malaki yung bigayan, nag-uunahan kayo, di ba? Ganun ang ginagawa noon, no? Pagka nagkakaroling, So meron pa dyan, mga alam niyo yung mga batang bully. Ako nauna dito, kami nauna dito kami muna. So sila mauuna, sila magbibigyan ng malaki, tapos yung susunod, latak-latak na lang. Nakakamiss din mag-caroling, So sobrang saya lang ng mga araw. And then lalo na pagka kasapit na yung December 24. Last day ng ng simbang gabi, Ang nakakatawa, una't huling simbang gabi. Punong-puno ang simbahan. Pero yung 2 to 8 kasi siyam na madaling araw 'yan, di ba? So yung day 1 at yung mismong day 9, punong-puno 'yan. Pero yung day 2 to day 8, konti. So yan ang sakit ng Pinoy, Umpisa at huli lang. Umpisa at huli lang sila magaling. Na nangyayari pa rin ngayon, sa lahat ng bagay, So ano pa ang ating pagkukwentuhan dito sa ating vlog ngayong araw, Yung mga Christmas party, yung mga monito-monita, mga ganyan-ganyan. Bubunutan kayo, diba? Tapos nabunot mo yung crush mo. Diba? Tapos ang team ng inyong monito-monita, something useful, something basta yung mga magagamit, Basta unisex, para kahit kanino pwede. Diba? Pag sa eskwelahan, mga Christmas party, yung tipong bukas Christmas party nyo, matutulog ka, katabi mo na yung susuot mo. Ganun ka ka-excited, ganun tayo ka-excited noon. Tapos pagdating sa Christmas party, may dala kayong yung cassette, ganun pa uso nun, mga cassette pa, and then may pa yan, may dance performance pa yan, pangmalakasang sayawan nyo. Tapos merong ibibigay sa inyo si teacher bilang complimentary. So nakakamiss talaga yung mga dating gawa lalo ngayon magpapasko, marami tayong namimiss talaga na mga hindi na nagagawa, or nagbabago na, tulad na lamang ng mga ganyang gawain. Sana yung mga ganong gawain wag mawala. Pag natin kalimutan, gawin pa rin. Ayun. So ano pa ang ating pagkukwentuhan ngayong araw? Yung about sa Pasko mismo, Siyempre, yan, para kayo naglalaro ng tagu-taguan ng ninang mo yan, tsaka ninang mo. Tagu-taguan kayo, hanapin mo ko. Diba? May mga ibang ninong naman, 24 pa lang binibigay na. Diba? Kasi nga, kinaumagahan si ninong lasing. Lasing si ninong mo pasensya ka na, ganyan, di ba? Ngayon ko na ibibigay sa'yo. So yun ang mga
magagandang example, ano. Ano pa? Ayun, 'di ba, pagka Pasko, 'di ba, sama-sama kayo, nanonood kayong pelikula, mga bagong palabas sa MMFF, ganyan, 'di ba? Mga ano, magkakasama pamilya, 'di ba? Mga gawaing magkakasama pamilya. O kung minsan naman, pupunta kayo sa ano, sa Luneta Park o kung saan man park na malapit sa inyo. Yun, pasyal lang, tapos kain sa labas. Napakasimple noon. At alam niyo yun, parang hindi mo kailangang gumastos ng malaki para lang maging masaya kayong magpapamilya. Kahit sa mga maliit na halaga lang or maliit na gawain lang, basta magkakasama kayong pamilya, okay na yun. Importante, buo kayo at masaya kayo. Yes! Alright? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Aminin natin, ang simbang gabi sa panahon ngayon, parang ano na lang, parang choice mo na lang, sisimba ka ba? Sisimba ako kasi meron akong hiling eh, di ba? Yung mga ganyan eh. Mga dagdag na tradisyon ba? Mga dagdag na pamahiin, ganyan. Magsisimba ako kasi ganito yung gusto ko makuha sa Pasko. Ayan ang nakagis na natin. Sisimba ako kasi nandun yung crush ko eh. Simba kami kasi nandyan yung aking jowa. Diba? Sisimba ako kasi yung mga barkada ko nandun eh. Nakakaya naman kung wala ako. Ayan yun ang nangyayari ngayon. Ayun, nakakalungkot lang no. Imbis na paunlad ang ating gawin eh, parang nawabaliwala na yung kahulugan mismo ng Pasko, no? Sa ating buhay, sa ating bansa. So ano pa, mga mga bagong henerasyon na ng tradisyon, no? Ayun, tapos yung bawa, di ba, simbang gabi, uwi na kayo. Iba dyan, mga magkakamag-anak, pag uwi, cellphone na lang. Yung iba, busy na sa work, pasok pa ako eh. Ayan. Tapos kapag kung ano na lang ginagawa, no? Kasi nga, wala na, mga busy na, may mga bagong technology na, ganyan, ayun na mga uso. Selfie kami, ganyan. Tapos dire-diretso na yon, Facebook ka na lang, TikTok ka na lang. So nawawala na yung essence ng Pasko. Tapos ngayon, di ba, pag caroling, di ba, noon, magpukpok ka lang ng tansan at kumuha ka ng alambre. Meron ka ng parang pang patunog, no? Pwede mo nang gamitin pang caroling yun. O kaya, yung bao, no, susuksukan mo lang ng kawayan, lagyan mo ng bato-bato sa loob. Marakas na yun. Ngayon, hindi eh. Parang dadala ka na ng speaker. May bit-bit ka ng speaker. Yung mga nakikita ko ng mga kabataan niya, mga naka-uniform pa sila. Maganda naman. Pero iba pa rin kasi yung yung Paskong 90s, 80s, mga ganyan eh. Na talagang kantahan, tapos alam niyo yan, talagang masaya, kantahan kayo, tapos marakas, tugtog, ganyan. Ngayon, iba na eh. May may naranasan pa nga ako, no, sa bahay namin, no. May dala lang siyang speaker, tapos cellphone niya, may mga kanta ron ng pang Pasko. Yun lang, patutugtugin niya. Tatapat siya sa bahay. O di ba, parang wala na, parang nagpatugtog ka lang. Diba? Pwede ko namang gawin sa bahay, magpatugtog din ako. So yun na yung mga nawawala na, yung mga caroling na ganyan, na simbang gabi na magkakasama kayong magpapamilya na. Tapos yung mga yung mga ganong gawain pag uwi nyo galing simbang gabi. Kaya nakakalungkot lang isipin na nagbabago na talaga ang ating buhay, especially ngayong Kapaskuhan, diba? May nagsabi nga, ano ba ang mahalaga sa Pasko? Yung bang halaga na binigay sa'yo? Yung bang regalo na binigay sa'yo? Isusuot mo bago? Yung tatak ng suot mo? Hindi naman yan eh.
Ang importante naman sa Pasko is yung maalala mo yung kapanganakan ng ating Panginoon. Yan ang pinaka-importante. Huwag natin kalimutan yun. Yun talaga ang pinaka-essence ng Pasko. Pinanganak ng ating Panginoon Diyos, si Yeso Cristo. Kaya sana itong Paskong to, huwag tayong alam niyo yun, wala, ito lang kasi kaya namin eh. Ito lang ang meron kaming palamuti sa bahay eh. Wala kaming Christmas light, ganyan eh. Wala ko isusuot eh. Hindi naman importante yun eh. Importante, magsimba ka, alalahanin mo yung kapanganakan ng ating Panginoong Diyos. Ayun ang pinaka-importante. Diba? Magsimba ka lang, regalo mo na sa Kanya yun. Diba? Kung di ka nagsisimba sa loob na isang taon, ngayon Pasko, simba ka. Diba? Hindi naman niya titignan nyo, ito hindi nagsisimba to, hindi ko na pa. Hindi naman ganun eh, diba? Kaya sa Paskong to, alalahanin natin yung mga maling gawa natin na huwag na nating ulitin. So ayun no, ngayong Kapaskuhan ay gunitain natin ang tunay na alaala ng Pasko, no? Yes! Huwag na nating isipin yung mga makamundong bagay muna, no? Isipin natin na malakas tayo, kumpleto tayong pamilya, na magkakasama tayo ngayong Pasko, at inaalala niyo yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Yan ang pinaka-importante. Alright po. So sana ngayong Pasko ay lahat tayo ay magkaroon ng malakas na pangkatawan, no? Magandang kalusugan, at mabiyayaan pa tayo sa mga susunod na taon at panahon, at nawa ay sa Paskong ito ay matuto tayong magbigayan din, no? Yes! Yan ang importante din sa Pasko, no? Pagbibigayan, diba? Ayan ang isa sa mga simbolo ng Pasko. Matuto tayong magbigay sa ating kapwa, matuto tayong magbigay sa ating mga mahal sa buhay. Alright po, at nawa ngayong Pasko ay yung mga kagustuhan nyo ay ibigay sa inyo ng ating Panginoon. Siyempre, wag naman tayong umasa lagi kay God na bibigay naman sa akin ni ganyan. Gawan mo rin ng action ba? Gumawa ka rin ng paraan. Diyos niyo. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes! Yung sinasabi nga nila, diba? Totoo naman. Nangangarap ka, gusto mo magkaroon ng ganyan, gusto mo magkaroon ng ganito. Pinagdadasal mo, okay, sige. Given na yun. Pero wala kang ginagawa. Paano mo makukuha? Si God, bibigyan ka ng paraan yan. Eto gawin mo para makuha mo tong gusto mong makuha. O bibigyan kita ng mga bagay na ganito, mga ganitong dapat mong gawin. O, gawin mo na yan para makuha mo. Ganoon, hindi yung Lord, bigyan mo ako ng ganito, tapos tatambay ka na lang, wala ka nang gagawin. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang buhay, kapatid. Mali yan. Kaya dapat matuto tayong matuto tayong gumalaw, pagtrabahuhan ng ating mga kagustuhan sa buhay. Huwag nating iasa lahat sa Diyos. Busy na yon, maraming ginagawa yon, maraming dinidinig na dasal yon. Kaya ikaw gumawa ka na ng paraan. Dininig ka na niya sigurado. Gawan mo na ng paraan. Okay? So yan po, no? Maraming salamat po ulit sa ating sa inyong pagsama sa ating biyaheng ito, no? Pagkwentuhan natin tungkol sa Kapaskuhan, yung mga tradisyonal na Kapaskuhan ng ating kasaysayan dito sa Pilipinas. At magsama-sama tayo muli sa ating mga susunod na vlog, ating mga biyahe, especially malapit na ang bagong taon, nawa next year ay mas marami tayong mapuntahang mga makasaysayang lugar. Patuloy nating pag-alabin, tama ba? Patuloy nating palaguin ng ating
pagkakaalam sa ating kasaysayan, ano. Dahil yan ang ating kaluluwa kung tawagin nila, ang ating kasaysayan. Kaya naman sa susunod na biyahe, nawa magsama-sama ulit tayo, no? At nawa marami tayong mapuntahan pa mga bagong lugar na makasaysayan dito sa ating bansa, especially dito sa Metro Manila. Muli po, maraming salamat po sa inyo sa taong ito na pinagkaloob nyo po ang inyong tiwala na maibigay po namin sa inyo yung mga kahit pa paano yung mga nalalaman natin, no, tungkol sa kasaysayan. And muli, ito po ang inyong History Motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay matagtagan ng saysay. Alright! Merry Christmas everyone! Ride safe po and God bless!